So, hi guys, this is Joanna Liagan. Ito yung part 2 ko ng story time ko about sa mga aspiring OFW na nagkaroon ng chance pero hindi talaga nakaalis. So, yun nga, about dun sa petition ko for correction ng middle name ng magulang ko. Nag-chat agad ako dun sa kakilala kong mag-work dun sa munisipyo namin na kailangan ko ng ganito, anong mga requirements ang kailangan. So, ang kailangan dun, proof ng requirements na magulang ko sila. So, nagpasa ako ng PSA ko, ng local birth cert ko, ng senomar ko, yung iwan ko sa SSS kasi beneficiaries ko yung magulang ko. Lahat ng docs ko or ng documents ko na may pangalan ng magulang ko, ipinasa ko kasama yung birth certificate nila, yung nanay at tatay ko, ipinasa ko. So, nangyari yung is June. Doon ko na-request yun. Na-request na, nagpasa na. Ay, hindi naman talaga kailangan totally yung result ng bagong PSA. Yung kailangan nila is yung action taken na granted yung request ko. Yun yung kailangan ko. Ayun, akala ko, ando na, okay na kasi na-request na. Ay walang action taken yung papel ko. Bumalik agad ako ng agency noon, June 2024. Wala. Kailangan daw action taken na granted na yung request ko. Nakalist na doon yung buong apelido or panggitna ng magulang ko. So, ko na alam. So, yun. Pinalo ko yung kaklase ko na ganito, maghintay na lang tayo kasi wala pang result yung ganyan. And then, unfortunately or sadly, nawala yung nanay ko by July. So, wala na akong ibang person na makakapunta agad sa munisipyo. Good thing naman na meron akong makakausap directly, nag-work doon. So yun, parang naging isa pa yun sa naging ano ko kasi wala na yung nanay ko, ano pang i-work ko abroad eh, sila naman yung pinaka-reason ko bakit gusto kong mag-abroad doon, kaya pinagpila ko mag-apply. Pero yun nga, inintay ko pa rin kung ano magiging result. So by October 2024, may pinadalang papel din sa bahay ng kuya ko kasi umuwi ng kuya ko, I mean umuwi na yung kuya ko galing abroad, so nasa Quezon na siya. Nakalagay doon, denied. Hindi in-approve yung petition ko, yung request ko for correction. Ang nakalagay na reason is lack of proof. Hindi ko alam kung ano pang proof ang gusto nila, pero hindi nila ginrant yung request. So yun, nawalan ako ng proof. Kasi bakit? Ano pang requirements or proof pa ang gusto nila? Eh, naipasa ko na nga lahat. Ano pang kukunin ko? Eh, wala naman ako ibang documents. Yun na yun. Tapos, ang sabi nung kaklase ko, magre-request siya ng panibago. Isasama niya yung death certificate ng nanay ko. Tapos, by November, nag-request na siya ulit. Tapos, lumipas na yung November 24, November 2024, December 2024. 2025 na. Parang nag-follow up ako sa kanya February. Kasi nag-text sa akin yung agency kung kompleto na daw ba ako kasi urgent na nga ako. Kailangan nila ng tao. Sabi ko, hindi pa po. Parang nakatatlong ano sila sa akin follow up. Lagi ako nag-explain na wala pa rin, pending pa din. Lagi rin ako nag-follow up din sa kaklase ko. By March, nag-follow up ako, pending pa din. And then yung pinakamatagal kong follow up, parang June, din ako nag-follow up, wala pa din. So sabi niya, ipa-follow up daw niya, sa May, pending pa daw sa ganito, ganyan. Sabi ko, 2025 na, 2023 pa yung apply ko, baka hindi talaga para sa akin talaga itong pag-abroad na to. Kasi ilang beses na rin akong nagkakaroon ng chance, pero hindi talaga ako natutuloy eh. Kasi tuwan-tuwa na ako kasi after how many years nung last apply ko ng Japan, tapos nag-aaral ako ulit, tapos graduate, tapos nag-apply, pumasa, ibig sabihin, ay ako pa. Tapos nung may mga ganun ng pending sa requirements, parang hindi na yata para sa akin ito. So yun, parang nawala na ako, na-discourage na ako. Winidraw ko yung requirements ko sa agency. Pumunta ko ng agency by June 2025. Pumunta na ako ng agency. Kinuha ko yung requirements ko, winidraw ko na siya. So, hindi na ako nag-hope. Nag-resign ako ng July dun sa work ko, yung BPO, yung work na yun. Tapos, after 2 weeks ata, nag-apply ako sa iba. Nakapasa naman. Pero nagkasakit ako doon, nag-resign ulit ako. Tapos parang sabi ko, ano kayong gagawin ko? Follow up kaya yung, ano ko, yung request ko dun sa kaklase ko na yun. By November 18, nag-follow up ako, 2025. Pag-check niya, approve. Over 1 pa na approve. Sobrang saya ko kasi hindi na nga ako nag-hope na approve yun. Like, hala, bakit yung pinanghawakan niyo lagi kong sinasabi na, with God, nothing is impossible. Parang nawalan ako ng hope. Kasi hindi na nga ako nag-hope. Yung gawa nung, na-deny na first, di ba? Na-deny na siya. Yung pinagsisiyan ko lang dun is, na-withdraw ko na nga yung requirements ko sa agency. So, ano pang pagpapasahan ko nun? So, yun, medyo naging eager na ako nung nalaman ko na approve na kasi kaso agad ako ng NBI ko, nag-request agad ako ng panibagong PSA ko. Tapos, November 28, nag-apply ko ako. Dalawang agency agad yung pinuntahan ko. Taiwan yun. Tapos, nakapag-exam naman ako pero never ako naka-receive ng
for interview ka na line up ganyan. Ang na-receive ko lang is your bio data is ready, ano na, pass na sa ganito, waiting for final text ka na lang kung mala-line up ka ng interview. Na-receive ko yung text na yun, December 2025. Last month lang. Ano, pecha na ngayon? January. January 8, sorry. January 8 na ngayon. Wala pa rin sa result. Pero habang naman nag-wait ako doon, meron naman akong pinagpasahan. Pinagpasahan ko ulit yung agency ko na winidrawhan ko ng requirements. Nagpasa ulit ako ng online application, which is natanggap naman nila kasi nag-email sila sa akin noong December 31, 2025. Tapos, magkakandak daw sila ng exam January 4. Pumunta ako noong January 4. Tapos, sobrang daming tao, babae at lalaki yung aplikante na nakapila. Pagdating ko doon, sobrang dali ng exam. 30 items lang compared dun sa una kong naging exam sa kanila. Pero magkaibang company yun. 50 items yung nauna kong in-applyan dati sa kanila. Pero nitong nakaraan January 4, 30 items lang na hindi ko walang babagsak kasi sobrang dali. Nagpa-review pa sila ng MDAS. Pero isa lang naman yung item ng MDAS doon. So yun, sabi ko, hala, ang dali ng exam. Ano ang selection? Yun na, yung sabi nga nung pinakang may-ari ng agency, depende daw sa employer kung malaline up ka sa final interview. Depende daw sa bio data. So, yun, nag-worry na ako kasi 32 years old na ako. Medyo yung limit ng electronics hanggang 30 lang talaga sa female. Tapos ang semiconductor, 35. Tapos may height pa na hindi ako masyadong pasok kasi 5 flat lang ako. So, yun. Kung nakapasa ako ng January pa ng exam or na line up, at may naging kakilala ko doon na dalawa, tatlo kami hindi nakasama ng line up nung interview nitong final interview ng January 7 at January 15. Batch 1 and batch 2, hindi kami na line up. Kaming tatlo na naging kakasama ng time bayan. And pare-pares lang kami ng height. So yun, feeling ko, isa sa mga naging cause yung height. Kasi ang hiring nila for 300 folks or 300 persons is for machine operator. Eh, alam ko lang yung machine operator, kailangan matatangkad yung mga nag-work doon kasi malalaki yung mga machine. So, yun na lang yung pinanghawakan ko, ginagaslight ko na lang yung sarili ko na hindi talaga ito para sa akin ng company na to. Try pa din ako, ipasa pa rin ako application form. Pero yun nga, isa ako dun sa mga aspiring OFW na nabibigyan ng chance pero hindi natutuloy due to some circumstances. Pero yun nga, ano sa tingin niyo yung gagawin ko? Tuturo na lang ba ako or what? Try pa rin ba ako? Tuturo na lang. Pero tatry ko pa rin. Yun, mag-update ulit ako dito sa channel ko and kung may mga nakapanood na ito, thank you so much for watching and mag-share din kayo ng mga nangyari sa life niyo kung meron kayong experience pag-apply abroad. Comment lang kayo below. Thank you guys. Happy New Year.